Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Deao, maghahatid sa inyo ng tamang balita. Kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. 6 na individual na sakote sa paglabag sa Comelec gun ban sa Abra. Mga kapulisan, todo bantay sa halalan sa Bohol. At mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Basilan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tiniyak ng kapulisan sa Calapan City Oriental, Mindoro ang mapayapa, maayos at ligtas na pagkasagawa ng 2025 national and local elections upang siguruhing walang kaguluhan at ligtas sa mga botanteng makikibahagi sa halalan. Patrolman Eloisa Joy Beredo sa report. Ayos na isinagawa ang halalan ngayong araw sa iba't ibang presinto sa Calapan City sa tulong na mahigpit ng pagbabantay ng kapulisan upang tiyakin ang seguridad at kaayusan ng proseso. Ayon sa Philippine National Police Calapan, nakalatag ang mga pulis sa bawat voting center upang siguraduhin sumusunod ang mga botante at kandidato sa mga umiiral na alintuntunin. Bahagi ang kanilang mandato ang pagbabantay laban sa anumang uri ng karahasan, vote buying at iba pang election-related offenses. Tinitiyak ng buong kapulisan ng Police Regional Office ni Maropa sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Roger La Rosa Quezada sa patnubay ng aming Provincial Director Oriental Mindoro Provincial Office Police Colonel Edison Bello Ribita ang kaayusan at katahimikan ng eleksyon ngayong araw. Sa ngayon ay nananatiling mapayapa ang kalagayan sa lahat ng ating polling precincts. Patuloy ang aming pagbabantay para matiyak na walang magiging aberya. Bukod sa pisikal na pagbabantay, nagpapatupad din ng mga otoridad ng checkpoint sa mga pangunahing kalsada para sa dagdag seguridad. Nagsasagawa rin ang mga pulis ng regular na pag-iikot upang agad na marespondihan ng anumang insidente. Nagpapaalala rin ng kapulisan sa mga botante na sumunod sa health and safety protocols at maging mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang kilos. Hinihimok nila ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang paglabag upang mapanatili ang kaayusan sa buong araw ng eleksyon. Inaasahan ng mga otoridad at mamamayan na maging mapayapa at matagumpay ang buong halalan tungo sa pagpili ng mga lider na tunay na magsusulong sa kapakanan ng bayan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolman Beredo. Samantala, 6 na katao ang naaresto sa probinsya ng Abra matapos madakip sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa pinapatupad na Comelec gun ban ngayong
2025 national and local elections. Patrolwoman Jezebel Moyaw sa balita. Matagumpay na nadakip ng mga otoridad ang 6 na kalalakihan dahil sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC Resolution bilang 11067 o gun ban na may kaugnayan sa Omnibus Election Code sa Barangay Poblacion Dolores Abra noong ika-11 ng Mayo ng kasalukuyang taon. Ayon kay Police Colonel Froilan Lopez, Provincial Director ng Abra Police Provincial Office, nagsasagawa ng PNP COMELEC checkpoint ang mga tauhan ng Dolores Municipal Police Station, katuwang ang RHPU CAR, 1503rd, 1504th, 150th RMFB at 113th Special Action Company ng PNP SAF nang mapara at mahuli ang mga sospek na pawang residente ng Dolores Abra na may edad mula 24 hanggang 44 taong gulang. Na-recover mula sa mga sospek ang 4 na pistol na may mga kargang bala. Dahil sa kawalan ng dokumento at sertipikasyon mula sa COMELEC, agad silang inaresto. Ang mga nahuli ay dinala sa Dolores MPS para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang mga kaso. Ang pagpupursiging ito ng kapulisan ay patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at seguridad ng mamamayan, lalo na sa panahon ng halalan kung kailan mahigpit na tutupad ang mga batas laban sa iligal na armas at iba pang banta sa eleksyon. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Moyaw. Sa lungsod naman ng Maynila, isang lalaki ang inaresto ng mga operatiba ng Santa Cruz PNP matapos mahulihan ng improvised firearm at ammunition sa loob ng kanyang tricycle. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Abigail Rojas. Arestado ang isang 38 anyos na lalaking miyembro umano ng Bahala na Gang sa isinagawang road clearing operation ng Santa Cruz Police Station sa Dimasalang Street Corner, Tiago Street, Barangay 368. Kinilala ang suspect na si alias Aris na naaktuhan ng mga operatiba sa pangunguna ni Police Major Patrick Rodriguez, Station Commander ng Blumentritt PCP, na iniinspeksyon ng isang improvised firearm o pen gun sa loob ng isang tricycle. Nag-conduct ng clearing operation ang ating mga kapulisan sa Dimasalang Street. So nakita nila ang illegal terminal ng mga tricycle. So nakita nila ang suspect si alias Aris na nagkakalikot ng mga tubo at napagkalaman na ito ay improvised firearms na may kasamang bala .38. So agad inaresto ng ating mga kapulisan si alias Aris, binasahan ng kanyang mga karapatan. Na-recover mula sa kanya ang isang improvised pen gun at isang pirasong 9mm live ammunition. Nahaharap siya ngayon sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act na may kaugnayan sa COMELEC gun ban sa ilalim ng RA 7166. Mula dito sa Manila City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Milyong pisong halaga ng inihinalang shabu mula sa isang newly identified high-value individual sa Pasay City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Tony Beba.
1,000 kapulisan Hindi na mula sa nakapalagpa Bohol ang Police 29 Provincial anyos Office na ang suspect itinalaga sa iba't matapos ibang polling masasangkutan precincts, ng lalo na sa mga District lugar na Drug itinuturing Enforcement na Unit, election hotspots SPD, ngayong araw dahil sa ng eleksyon. kinasasangkutan nitong iligal na droga. Pasado alas 5 ng hapon tong Miyerkules lang nang arestuhin si alias Joe, isang newly identified high-value individual sa Barangay 76 Pasay City. Ang suspect ay nakatira sa Baclaran Lungsod ng Parañaque. Kasama rin sa pagdakip sa suspect ang tauhan ng District Intelligence Division SDEU Pasay CPS at sa ilalim ng koordinasyon ng Substation 3 Pasay. Ngayon po, nagtitip po ako. Sa ito po tumawag po yung pera. Kailangan ko yung pera. Pilitan po ako. Sige na po. Hindi po alam na polis na po kausap. Hindi ko akalain ng polis na pala ang kausap ko. Pero kung may tanong ng konti, nautusan, sinunod ko yung utos, magabot ko po yun ako. Naging matagumpay ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkasabat sa 150 grams ng hinihinalang shabu, isang cellphone at buy-bust money. Ang naturang illegal na droga ay may tinatayang halaga ng 1,020,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ngayon ang District Drug Enforcement Unit SPD si alias Joe para sa tamang dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Beba. Tunghayin naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Todo bantay ang mga pulisan sa buong lalawigan ng Bohol ngayong araw ng halalan upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagboto ng mga mamamayan para sa 2025 national and local elections. Nakibalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Mahigit 1,000 kapulisan mula sa Bohol Police Provincial Office ang itinalaga sa iba't ibang polling precincts, lalo na sa mga lugar na itinuturing na election hotspots ngayong araw ng eleksyon. Ang presensya ng mga pulis ay kapansin-pansin sa bawat paaralan at sentrong pinagdarausan ng botohan, kung saan sila ay nakaantabay para agad tumugon sa namang banta sa seguridad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norman Luis, tagapagsalita ng Bohol Police Provincial Office, naka-full deployment ang mga tauhan simula pa kagabi. Naglagay rin ng COMELEC checkpoints sa mga pangunahing lansangan upang masigurong walang makakapasok na may dalang armas o pinagbabawal na kagamitan. Bukod sa mga precincts, nagsasagawa rin ng foot patrol at mobile patrol ang mga pulis sa mga barangay, lalo na sa mga lugar na liblib at mahirap marating upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante. Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang kabuuang sitwasyon ng halalan sa Bohol. Wala pang naiulat na malawakang kaguluhan ng mga botante. Patuloy ang pagbabantay ng mga kapulisan upang masiguro na matatapos ang eleksyon ng maayos, tapat at ligtas para sa lahat. Mula dito sa Central Visayas, sa Hong Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Nicanor. Nasabat ang mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang individual sa isang buy-bust operation ng mga otoridad sa Haro, Iloilo. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Glidel, astrologo. Motorista na hulihan ng hinihilaang shabu at marijuana sa isinagawang checkpoint sa Haro, Iloilo City nito lamang 8 ng Mayo taong kasalukuyan. Nasabat ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 9 ang tinatayang 34,020 pesos na halaga ng hinilaang marijuana at shabu sa isinagawang COMELEC checkpoints Barangay Dungon A, Haro, Iloilo City. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Eduardo S. Chacon Jr., Station Commander, at Police Captain Jimel C. Acuesta, Deputy Station Commander ng Iloilo City Police Station 9. Ang suspect na kinilalang si alias Fermar, 25 taong gulang, walang trabaho, may asawa at residente ng San Juan, Molo, Iloilo City, ay nahuli matapos ma-flag down dahil sa paglabag sa regulasyong hindi pagsusuot ng wastong kasuotan sa pagmumotor. Sa paghingi ng lisensya, napansin ng mga kapulisan na isang sachet ng hinilaang tuyong dahon ng marijuana sa loob ng sling bag ng suspect. Agad siyang inaresto matapos makita ang nasabing ebidensya.
Sa masusing pagbusisi ng kanyang mga gamit, nadiskubre pa ang 6 na medium-sized ziplock na naglalaman ng pinaghinilaan tuyong dahon ng marijuana at 7 pang plastic sachet ng hinilaang shabu. Gumamit ng body-worn camera ang mga pulis upang masiguro ang transparency at integridad ng operasyon. Sa kabuuan, nakumpiska mula sa suspek ang tinatayang 74.9 grams na hinilaang tuyong dahon ng marijuana at 2.8 grams ng suspected shabu. Ang standard drug price para sa shabu ay nasa 6,800 pesos bawat gramo, habang ang marijuana ay nasa 200 pesos bawat gramo. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Iloilo City Police Station 9 ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Muling pinatunayan ng Philippine National Police ang kanilang matatag na paninindigan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng komunidad, lalo na ngayong panahon ng halalan, sa pamamagitan ng maigting na kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Bansagon. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa isang matagumpay na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang individual sa ikinasang bypass operation sa Isabela City, Basilan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Joyce Franco. Ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Zamboanga City, katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit 9 at Isabela City Police Station ang tinatayang 6,800,000 halaga ng shabu mula sa isang individual sa kanilang isinagawang bypass operation sa Strong Boulevard, Barangay Port Area, Isabela City, Basilan. Nito lamang ika-11 ng Mayo, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Raymond P. Sanson, Chief of Police ng Isabela CPS, ang naarestong sospek na si alias Abu, 38 anyos, lalaki, isang vendor, residente ng Barangay Lawi-Lawi, Lantawan, Isabela City. Nakumpiska mula sa sospek ang isang transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo at tinatayang may street value ng 6,800,000. Bukod pa rito, isang unit na itim na motor, Honda Beat, at iba pang non-drug evidence. Narito naman ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond P. Sanson, ang Chief of Police ng Isabela CPS, hinggil sa operasyon. Target sa Delcuan, di amon tamin. Pero nasa na-watch siya mo kaya puwera siya na farm sa Ele. So anyway, sa 2 weeks, siguro di amon sa operation kanila. So anyway, pwede makita sa ka. At least positive yan ng resulta. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin, lalo na sa kanilang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatiling ligtas ang kanilang nasasakupan. Mula rito sa Police Regional Office 9, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Franco. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Franco. Naka-alerto ang buong hanin ng kapulisan ng Police Regional Office 10 upang magbigay ng seguridad sa mga polling precincts upang matiyak ang maayos, tahimik at ligtas na pagdaraos ng halalan 2025. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Patuloy ang pagdagsa ng mga botante sa iba't ibang presinto ng Region 10 nitong araw ng halalan 2025. Tinitiyak ng Police Regional Office 10 na magagamit ng lahat ng botante ang kanilang karapatang bumoto ngayong halalan nang walang takot sa harassment. Lahat ng ating kapulisan ay nakadeploy ngayon at sinisiguro natin na una, lahat ay makaboto. Ayaw natin na merong mga tao na haharasin at hindi payagang bumoto. So dapat lahat sila ma-exercise yung karapatan na pagboto. So far, appropriate ang ating deployment. Marami tayong nakadeploy. Personal na ininspeksyon ni Pro-10 Director Police Brigadier General Jason C. De Guzman sa mga polling center sa Region 10. Primary na tinututukan natin dito yung security. Yan naman ang role ng PNP.
And then chinecheck natin deployment ng ating mga kapulisan. And at the same time, makita natin kung talagang in order yung mga nangyayari ngayon na testing. Kikita naman natin yung iba, pinapakita dun sa loob ng mga precincts, nandiyan yung mga watcher. So, yung appropriate deployment ng ating PNP, yun ang ating pinagtutukan dito. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa iba't ibang lugar upang masiguro ang isang maayos at mapayapang pagdaraos ng halalan sa Hilagang Mindanao. Yung mga kababayan, mag-report lang po kayo sa inyong kapulisan. Kung may makita po kayo ng mga kahina-hinala na inaakala nyo threats or mga tao na may intensyon na mangharas, pagbigay alam nyo lang po sa ating kapulisan at umasa po kayo, action lang po namin. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Berdos. At para sa ating huling balita, nasa kote ang 5 sospek sa Maco Davao de Oro matapos mahuling lumabag sa umiiral na Comelec gun ban ngayong araw ng halalan. Ang report mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Narasto ang 5 kalalakihan sa Purok 2, Barangay Dumlan, Maco nito lamang Mayo matapos makatanggap ng ulat ang kapulisan hinggil sa manoy pananakot gamit ang mga baril. Ayon sa impormasyon mula sa isang concerned citizen, may mga lalaking sakay ng pick-up na naglabas ng mga armas upang takutin siya. Agad naman rumispende ang mga tauhan ng Maco Municipal Police Station at matagumpay na inaresto ang mga sospek na kinilalang sina alias Rico, Danilo, Riner, Luisito at Nove. Nasamsam sa mga sospek ang isang Rock River Arms caliber 5.56mm rifle na may kasamang 3 magazine, isang Rock River caliber .45 pistol na may 4 na bala, isang two-way radio at isang Mitsubishi Strada na ginamit sa insidente. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jerry T. Cabag, Acting Chief of Police ng Maco Municipal Police Station, ang mga sospek ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kalakip na rin ang paglabag sa umiiral na Comelec gun ban ngayong panahon ng halalan. Patuloy ang pagpapaigting ng seguridad ng Police Regional Office 11 upang matiyak ang kapayapaan at kayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunahan ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.